Danica's POV. Sir, wag niyo na lang pong tawagan. Sana sinabi niyo muna kung bakit kayo nagtatanong sa number ni sir. Hindi ko na sana bibigay kung alam kong tatawagan niyo pala siya. Ano po bang sasabihin niyo sa kanya? Tanong ko sa pulis na nagdala sa akin sa presinto. Hindi ko na nakikita ang dalawang nang hold up sa amin kanina. Ewan ko kung saan na nila dinala. Hala, baka dinala na sila kaagad sa kulungan. Tapos pinahirapan. Baka ako nang isusunod. Miss, chill ka lang dyan, okay? Walang mangyayaring masama sa'yo. Kanina pa nila pinapakwento sa akin ang nangyari kanina. Nagkwento naman ako tapos ayun, nagtatanong na sila sa background ko kung saan ako tumutuloy. Sino kasama ko tapos nung sinabi kong may boss ako, tinanong kaagad nila ang number. Nagdial na sa telepono niyang pulis. Kabang-kaba na ako. Ang dami ko pa ng mga kasalanan sa kanya. Baka ma-fire na ako, Diyos ko. Ano ba namang buhay ito? Ang dami kong naranasan kababalaghan dito sa Maynila. Kung sana sa probinsya na lang ako siguro, masaya ako ngayon. Hello, good evening sir. This is Captain Rogelio Baldosa. And I have here right beside me is Miss Danica Mercado. Kasambahay mo daw siya? I need you to go here right now. Okay, sige, salamat sir. Binaba na niya ang telepono. Takot na takot ako. Bakit pa kasi kailangang papuntahin dito si sir? Hindi ba kailangan ako na lang? Ang lakas ng tibok ng dibdib ko. Hinawakan kong parte kung saan malapit ang puso ko at pumikit saka dumilat ulit. Nilapit kong mukha ako sa pulis kaya nagulat siya. Sir, bakit kasi kailangan pang papuntahin sir? Ano bang sabi sir? Pupunta raw ba? Ano? Diyos ko sir, magsalita ka naman. Sir, ano ba? Saad ko sa kanya. Mukhang nagulat naman siya dahil sa bilis kong magsalita. Miss, papunta. Sir, magsalita ka naman. Alam mo ba, baka mawalan ako ng trabaho, sir? Diyos ko ka. Paano na ako nito? Ikaw ba magpapakain sa akin? Paano ng pamilya ko kung mawawalan ako ng trabaho, ha? Magsalita ka na? Bakit tayo mo magsalita, ha? Mabilis kong saad sa kanya. Hindi niya kasi alam yung nararamdaman ko. Kapag nawalan ako ng trabaho, hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. Wala pa naman akong alam sa Maynila at saka umaasa sa akin ang pamilya ko. Miss, patapo. Yan ang mahirap sa inyo, sir eh. Hindi kayo nagsasalita. Nilalagay niyo sa takot at kabang mga taong umaasa sa inyo. Kabang-kaba ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Saan ako pupulutin dito sa Maynila? Sus ko Mariusip, wala pa naman akong alam dito. Baka kaya pinapunta dito si sir dahil akala ng pulis na kasabot ako ng mga holdupper kanina. Diyos ko, sa ganda kong to, pagkakamalan pa nila akong holdupper. Poryagaba talaga tong mga tao sa Maynila, oh. Miss, hindi naman kasi ganun, okay? Pinapunta kong amo mo dito pa. Hindi ko siya pinatapos ulit dahil alam ko naman ang sasabihin niya. Dapat ko na atang tanggapin na mawawalan na ako ng trabaho. Oo, alam ko na sir, alam ko na. Para ano? Para sabihin mong kasabot ako ng mga holdupper kanina? Ganun ba? Hindi niyo man lang ako tinanong kung ano-ano bago niyo tawagan ng amo ko. Sir, ano ba naman yan sir? Napakamot ng noo ang pulis dahil sa sinabi ko. Ako rin, mapapakamot din ako ng noo kapag nawalan ako ng trabaho. Miss, you got it all wrong. Hintayin na nga lang natin ang amo mo, miss. Baka kung ano na naman ang sasabihin mo. Hindi na lang ako umimik. Nag-iisip ako kung ano ang gagawin ko kapag mawalan ako ng trabaho. Siguro maging pulubi na lang muna o maghahanap agad ng trabaho. Pero paano? Wala akong alam sa lugar na to. Paano na ako? Ang hirap talaga maging dayuhan, no? Hindi mo alam kung saan ka pupunta o anong susunod mong gagawin. Umupo ako sa gilid, may pahabang upuan dito sa presinto at parang nawawalan na ako ng balanse sa daming nangyayari. Where is she? Danica Mercado? Narinig kong pamilyar na boses. Lumakas ang tibok ng puso ko. Charot? Pero seryoso, ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kapag malapit siya sa akin, parang may sakit ako sa puso. Lumapit sa kanyang pulis na kausap ko kanina. You must be Joaquin Del Rio? Tumango si sir at parang may hinahanap. I think he's looking for me. Hinang-hina akong tumayo. Alam ko kasing pagkatapos nito ay mawawalan na ako ng trabaho. Dahil alam kong ilang minuto na lang ay sasabihin na ng pulis ang gusto niyang sabihin. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila at tila hinang-hina. Bakit siya nandito? What did she do? Kalmado niyang saad sa pulis. Hindi ko alam kung ano pero kinamayan siya ng pulis. Napakunot ang noo ko tinintay ang sunod na sasabihin ng pulis sa amo ko.
Your maid is a hero. She saved lives. Kumunot ang noon ni Sir at hindi kalaunan ay tinanggap ang kamay ng pulis. I need information about her. Our mayor wanted to give something for her but gusto ko lang ipaalam sa'yo na kailangan mo munang higpitan ang seguridad ng bahay mo. Kasi hindi pa namin alam kung baka sindikato may hawak sa mga holdupper kanina. Gusto namin ang kaligtasan niya kaya gusto magpalagay ng mga pulis sa... Napatahimik siya nung sumabat ang sir ko. Para namang nawalan ako ng tinik sa dibdib dahil sa narinig. Hindi ako mawawalan ng trabaho. Ako nang bahala sa safety niya. Hindi na kailangan ng mga pulis na nakapaligid sa bahay ko. You still have something to say? Aalis na kami kung wala. Napangiti ng hilaw ang pulis sa instant, sir. Ako rin? Para akong naano sa ugali na ipinakita ni sir. Medyo bastos din pala to si sir, ano? Wala na. Sige, pwede na kayong umalis. I also got small details about her. Tumango lang si sir. Nahagilap ako ng mata niya kaya pumunta siya malapit sa akin at hinila ako palabas. Grabe, ang bastos talaga. Sir Joaquin, kasi ganito kasi yun. Halos hindi ako humihinga, basta ma-explain ko lang ng maayos ang nasa utak ko. Naglalakad kaming dalawa ngayon papunta sa kotse niya. Nasa unahan ko siya at kasalukuyan naman ako nakasunod sa kanya. Halos tumatakbo na kami dahil ang bilis niya maglakad. Para kaming nasa karera. Parang nagmamadali, parang may hinahabol. I don't want to hear your explanations right now. He replied and his voice is stone cold. Aba, anong ginawa ko dito? Baka may trabaho siya at naistorbo nung tumawag sa kanya yung pulis. Baka papaalisin na niya ako sa trabaho kasi naisip niyang napaka-istorbo kong maid. Diyos ko, wag naman sana. Sir, let me explain. It's not you. It's me. Napagaya tuloy ako sa nakita ko sa TV dahil sa sobrang kaba. Kahit lumuhod pa ako sa harap niya dito basta wag lang ako mapaalis sa trabaho gagawin ko. Aba, ayaw ko magpalaboy-laboy no? Tumigil siya saka tumingin sa akin. Can you please shut up? Can't you see we're in hurry? Crazy woman. Matigas niyang saad saka iniwan ako nakatulala. Galit na ha? Nakakunot noo saka napakasungit ng pananalita sa akin. Nag-explain lang naman ng tao. Sumunod na lang ako ng maayos sa kanya. I guess hindi ako matatanggal sa trabaho. OA na ako kung OA at assuming. Nang makarating kami sa kotse niya, pumasok agad siya. Nanatili lang ako nakatayo sa labas. What the heck are you doing there? You crazy woman, get inside! Napatalon ako sa malakas na boses ni sir. Grabe naman to, parang laging galit sa mundo Hindi naman inaano. Nagulat kasi ako sa malakas sa sigaw niya, kaya ang ginawa ko, dali-dali akong pumasok sa kotse. Nang masara ko ng pinto, dali-dali naman niya itong pinaharurot. Sobrang bilis, halos mawalan na ako ng ulirat dahil sa ginawa niya. Diyos ko, napasandal na lang ako. Diyos ko Lord, sorry po sa lahat ng kasalanan ko, hindi ko po sinasadya yun. Kung eto na po yung aking katapusan, tatanggapin ko po ng buong puso. Kahit hindi ko po alam kung bakit orange ang orange. Dahil ba ito'y kakulay sa prutas ng orange? O dahil sa kulay orange to? Kung bakit natanggal ang sapatos sa Cinderella, diba perfectly fit into sa kanya? O bakit napakagala ni Dora? Halos mabuwal ako sa inupuan ko nang biglang tumigil ang sasakyan sa gilid at narinig ko malakas sa tawa ni Sir Joaquin. Are you kidding me? Nakahawak ako sa dibdib ko dahil sa gulat. Takot dahil sa mabilis na pagpapatakbo niya sa kotse o dahil sa pagkalito dahil sa malakas ng tawa ngayon. Hindi kaya sinapian ito ng masamang espiritu? I heard what you were saying. You were really funny. You made my day. Stupid. Halos hindi na siya makapagsalita dahil sa kanyang pagtawa. Yan na lang nasabi ko sa reaction niya. Nang humupa na siya sa kakatawa, bigla na lang siyang bumalik sa pagiging cold o galit sa mundo. Grabe naman ang transition ng isang ito. Ang bilis ha? Anyway, let's go back to the road. I forgot I'm in a hurry. Malamig na saad niya. Baliw bang isang to? Dahan-dahan na lang akong tumango sa sinabi niya. Nagmaneho siya pabalik sa daan dahil inihinto niya kaninang kotse sa gilid at humalakhak. Ganito ba talaga yung mga tao sa Maynila? Parang baliw kasi ang isang to. Nagpasalamat naman ako nang hindi na masyadong mabilis ang pagpapatakbo niya sa kotse. Nakahinga ako ng maluwag kasi naman halos lumipad na kami kanina Hindi na siya umiimik hanggang sa dumating na kami sa pupuntahan, sa bahay niya. Bumaba siya pagka-park niya sa loob ng gate at sumunod naman ako. Faster, I don't want to make them wait any longer.
he said in a cold voice. He's so serious. His voice screamed authority and power. Para bang mas naging matigas siya ngayon kumpara nitong nakaraang araw pagkabanggit niya sa kanyang sinabi. Nang dumating kami sa dining area, nakita kong 2 taong nakaupo. The one that looked like him. Nakaupo siyang parang hari. Parang may dugo itong Arabo dahil sa features ng kanyang mukha at sa napakakapal niyang kilay at pilik mata. Antikas-tikas din ang dating niya and he also screams power and authority. Katabi naman niyang isang babae, she looks sophisticated and fancy. Dahil sa kanyang suot na red dress partner with high stiletto at sa kanyang mapulang labi at sa features ng kanyang mukha na para kang lalamunin dahil sa sobrang ganda. I bet they are his parents. Ma'am, Dad, this is Danica Mercado, my girlfriend. Napanganga naman ako sa sinabi niya. Wait lang, hindi ata ako na-inform. Kailan pa ako naging girlfriend ng taong to? Wait lang, napatigil naman ako sa pagsasalita nang hinawakan niyang kamay ko. Parang may naramdaman akong kung ano sa loob ng tiyan ko. Nanatili ako nakatingin sa magkahawak naming kamay. Ang higpit ng pagkakahawak niya doon at mas napasinghap ako nang bigla niyang hapitin ang bewang ko. Just stay still and act like we're in love. Mahinang bulong niya sa tenga ko. Ang lapit ng mga mukha namin. Kaya mas naaninag ko kung gaano siya kagwapo. Kamukha siya ng kanyang ama, ang kapal ng kilay niya at ng kanyang pilik mata. Ang tangos din ng kanyang ilong, habang nakuha naman niyang kanyang mga mata sa kanyang ina na parang singkit. Nakuha rin niya ang kutis ng kanyang ina na maputi at makinis. Medyo kulay kayumanggi kasi ang kanyang ama. Lady, if you want money, I'll give you what you want. Don't be a leech and leave my son alone. Napalunok ako nang sinabi yun ng kanyang ama sa harap ko. Nakakabastos at nakakawala na dignidad. Oo, taga-probinsya ako, tinuruan ako kung paano gumalang sa mga taong kagalang-galang. Pero kung kagalang-galang ang tao dahil sa kanyang katayuan sa buhay at hindi dahil sa ugali, masasabi kong hindi dapat to galangin. Humigpit ang kapit ni Sir Joaquin sa kamay ko at nakita kong magsasalita na sana siya nang naunahan ko siya. Mawalang galang na sir ha? Hindi porket mayaman kahit mahirap kami ay may karapatan kayong bastusin ako. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Kahit Nico Singay ayaw ko matanggap kung galing naman to sa'yo. Alam niyo ho, kung kulang kayo sa GMRC, pwede naman kayo magpaturo sa akin. Bumitaw ako sa hawak ni Sir Joaquin. Kita ko nagulat siya pati ang parents niya sa ginawa at sinabi ko. Nag-walk out ako sa harap nila pero bumalik agad ako nang may maalala ako. Pinulot kong hawak kong 5 pesos kanina na nabitawan ko nang hawakan ni Sir Joaquin ng kamay ko. Kita ko nagulat sila sa ginawa kong pagbalik. Huwag kayong assuming. Hindi ako bumalik para humingi ng tawad sa sinabi ko. Pinulot ko lang tong 5 pesos kasi sayang naman. Sad ko't umalis. Diyos ko, Danica, ano pinagagawa mo kanina? Gago ka, anong sinabi mo sa parents ng amo mo? Are you out of your mind? Sad ko sa sarili ko. Wait. Tama naman yun kasi diba binastos ako ng tatay niya. Aba dapat lang sa kanya yun. Sad naman ang ibang bahagi ng utak ko. Eto na talaga. Eto nang time na mapapaalis na ako sa trabaho ko dahil sa kagagahan ko. Pumunta ako sa kwarto at nagsimulang mag-empake. Alam ko naman kasing tatanggalin na ako ni sir sa trabaho mamaya. Kahit naman sinabi niyang girlfriend niya ako, alam ko namang hindi yun totoo. Diyos ko, sinabi ko pa yun sa tatay niya. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto. Niluwa nito si sir na mukhang galit. Oo, alam ko namang mali ang ginawa ko kanina. Magsasalita na sana siya nang tinaas kong kamay ko sa ere. Tanda nang pinapatigil ko siya sa kahit anumang sasabihin niya. Sir, oo. Alam ko mali ako sa ginawa ko kanina. Kasi naman sir, binastos ko yung ama niyo. Aba, hindi ata makatarungan yun. Kahit naman hindi mo ako totoong girlfriend, dapat hindi siya ganun. Dahil paano kung sa totoo mong girlfriend niya sinabi yun? Eh di masasaktan ng GF mo, diba? Mukhang hindi siya nakinig sa sinabi ko kasi nakita kong napadakong tingin niya sa mga gamit ko. Kaya inunahan ko na siya. Kasi sir, alam ko namang sasasantihin niyo na ako. Kaya uunahan ko na kayo. Sinesisanti ko ng sarili ko. Goodbye sir. Mahaba kong sad, sabay sarado sa zipper ng bag ko. Who told you that I will fire you? Napatahimik ako sa sinabi niya tinurong sarili ko. Ako? Sabi ko habang nakaturo pa rin sa sarili ko. Bakit ko naman gagawin yun? Loko, hindi kita tatanggalin. Napakatapang ng ginawa mo dun, Danica. That's why we have to act. May tatanong lang ako. Hindi ka ba natatakot sa presensya ng magulang ko?
lalo na sa dad ko. Napakunot noo ako dahil sa sinabi niya. Hindi ko siya naintindihan pero sinagot ko pa rin ang tanong niya ng maayos. Hindi naman kasi tingin ko sa kanya Arabo tapos Indian. Ang dami kasi nagpapa 5'6" sa amin dun tapos parang kamukha ng papa mo. Kumunot ang noo niya at parang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Seriously? Sad niya. Oo, seryoso ko sir. Mukha bang joke time to? Sagot ko sa kanya. Aba, hindi naman talaga ako natatakot sa presensya ng parents niya. Interesting. Very well then, I have a proposal to make. Seryoso niyang Saad. Yung boses niya parang nagsasabi na dapat akong umoo sa mga sasabihin niya kaya nakinig na lang ako kung ano yon. Okay sir, fire up. I need you to act as my girlfriend in front of my parents. Napasubo ako sa sinabi niya. Nagulat ako as in. Lah, bakit naman ako sir? Maid mo lang ako dito. Katulong o utusan, kaya bakit ako? Oo, nandun na tayo sir. Alam ko namang maganda ako. Sobrang ganda ko pero hindi naman. He cut me off. Hindi ka natatakot sa kanila. Yun lang ang dahilan. Huwag kang mag-alala sa talent fame mo. Gawin mo lang ang pag-arte mo at dodoblihin kung buwan ng sahod mo. Nakakatukso talagang offer pero ang tanong makakayanan ko ba to? Hindi naman kasi ako magaling umarte. Baka mabulilyaso pa. Pero sir, hindi ako magaling umarte. Baka ako pang sisihin mo. Sad ko. Huwag ka mag-alala. 1 linggo lang yan. Alam kong kaya mo. Kailangan din nating ilipat ang mga damit mo sa kwarto ko. Napamulat naman ako ng mata dahil sa sinabi niya. Aba, yan ang hindi pwede sir. Virgin pa ako no? Baka akala mo madadaan-daan mo ko sa ganyan. Aba, hindi pa nga ako umuoo pero may demand agad. Saka bakit kailangan na sa isang kwarto tayo? Ganyan ang gusto ko. Kailangan natin papaniwalain sila na tayo talaga. Don't worry, sa couch ako matutulog at pwede mong gamitin ang kama ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Taga-probinsya ako at hindi normal sa akin na sa isang kwarto kasama isang lalaki. Baka kung nasa amin pa ako'y pinakasal na kami ng tatay ko kapag nalamang nasa isang kwarto kami ng jowa ko. Sa totoo lang, hindi ka pwedeng tumanggi. Kung tututol ka, ipapaban kita sa pagtatrabaho sa bansang ito. Walang tatanggap sa'yo. Just me, isipin mo Danica. Bibigyan kita ng 3 oras para pag-isipan ng aking alok. Good luck. That heartless jerk. Pagkatapos ng sabihin niyo na lumabas na siya sa kwarto. Pero char lang. Oo, gusto ko naman talagang offer niya. Aba, doble daw yung sahod ko. Mag-a-acting lang naman eh. Ikaw, humanda ka talaga bukas, sir. Ako'y napili mong gawing girlfriend eh. Kahit naman hindi totoo, I will make you fall for me. Charot. Ang landi ko. Anyway, lumabas ako sa kwarto at pupuntahan sana siya para sabihin na payag na ako pero napatigil ako sa paglalakad nang makasalubong ko ang mama niya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang kumikilatis. Ang dami ko pa namang nakikitang teleserye noon sa bahay ni Aling Saling about sa mataring ng mga kontrabida. Hindi pa naman ako nagpapatalo. So, you're my son's girlfriend, ha? Nakataas ang kilay niya sinabi niya yon. Yes, do you have a problem about that, ma'am? Sad ko. Sabi ni Sir Ray kaya niya ako pinili dahil hindi ako takot sa kanila. Kaya dapat kong panindigan. Parang naging excited tuloy ako. Gusto ko pa naman sanang maglampaso sa sahig pero kung papalarin at mukha ng nanay ni Sir ang mailampaso ko tulad sa mga nakikita ko sa teleserye, magiging masaya pa ako. Mas lalong tumaas ang kilay niya sa sinabi ko kaya tinaasan ko din siya ng kilay. Aba, hindi ako papatalo ah. Siya lang bang marunong magtaas ng kilay? I want you out of my son's life. Malditang saad niya. Kung ang iba ay baka natakot na sa kanya, ako hindi. No ma'am. I want you out of our life. Malamig na saad ko. Charot-charot lang talaga yan. Nagaya ko lang sa mga teleseryeng napapanood ko. Sana hindi siya nanunood para hindi ako mabisto. How dare you? Hindi makapaniwala niyang saad. Ang boses niya parang nagmamataas na para bang sinasabi niyang mataas siya at mababa lang ako. Kaya wala akong karapatang sabihan siya ng ganon. Ako nga rin nagulat sa sinabi ko. Charot-charot lang naman kasi yun. Katulad dun sa napapanood ko sa mga teleserye. Pero nasimulan ko na kaya ipagpapatuloy ko na lang ang pag-arte. Yes ma'am, how dare me? Malamig kong saad. Parang pinapahiwati ko sa kanya na kahit tingin niya mas mababa ako sa kanya, wala pa rin siyang karapatang bastusin ako. Kasi pare-parehas lang naman kaming tao na tumatae. Mabaho din naman ang tae niya, di ba? Is this the way you'll treat your boyfriend's parents, ha?
What you said to my husband was clearly unacceptable from a person like you. Ang taas talaga ng tingin sa kanyang sarili. Nakakasuka. Kumikinang siya sa mamahaling bagay pero para naman siyang basura sa loob. Mga mayayaman talaga. Yes, if I need to disrespect you for disrespecting me, I gladly do it. Hindi ka pwedeng mambastos ng mga taong tingin mo mas mababa pa sa'yo. If you're rich, if you can buy whatever you wanted, then good for you. Pero hindi nang basehan para mandura ka sa isang taong wala namang ginawa sa iyo, ma'am. Mukhang nabigla siya dahil sa pangaral ko. Hindi siya nakaimik. Wari niya totoo ang aking sinasabi. Pero hindi pa ako tapos. May tanong po ako sa iyo. I seriously ask. Tumaas ang kilay niya pero sinagot niya naman ako. Mabaho bang tae mo? Yes, it's an idiotic question but it is full of learning. Of course! Are you an idiot? Saad niya pabalik sa akin. Ngumti ako na matamis sa kanya. Then, you don't have a reason to disrespect me. Dahil parehas lang ho tayong may mabahong tae dito. Saka mo na lang ho akong angasan kung mabangot makakain mo na yung tae mo, ma'am. Masakit ang sinabi niya sa hindi ko alam na dahilan. Hindi ba nga we're just pretending to be in a relationship pero hindi ko alam kung bakit nasasaktan ako. Pero kung inakala niyang aalis ako, no way. Hindi naman ako isang duwag na aalis na sa labanan na hindi man lang lumalaban. Sir, alam ko nasasaktan ka. Alam ko may hindi kayo pagkakaunawan ng tatay mo. But believe me, sir, mas masarap gumising sa araw-araw lalo na kung alam mong wala kang kaaway o hindi pagkakaunawan ng mga mahal mo sa buhay. Hindi siya kumibo. Nanatili lang siyang nakaupo sa gilid. Nakayuko ang ulo. Parang hindi siyang sarwakin na nakilala ko. Hindi naman kasi pwedeng habang buhay kayong magkagalit ng tatay mo, sir. Kahit anong hindi niyo pagkakaunawan o pag-aaway niyo o anong nagawa niyang kasalanan sa'yo. Tatay mo pa rin siya, sir. Mahaba kong saad sa kanya. I'm hoping na maintindihan niya ako. Ngunit hindi pa rin pala. Pwede ba? Get out of my sight. Wala kang pakialam sa buhay ko, sa buhay namin. You're just my maid. Idiot. Imbis na masaktan dahil sa sinabi niya, parang tumaas at ang kilay ko. Aba, sumusobra na to ah. Sir, saad ko. What? Bulyaw niya sa akin. Naku, ang sarap paduguin ng bibig. Excuse me lang sir ha. Kanina pa ako advice sa'yo dahil naawa ako sa'yo. Kasi nagmumukha kang basang sisi ko kakaiyak mo dyan sa gilid. Aba, ano ba yung pakialam ko sa'yo, hindi ba? Maid mo lang ako? Di fine. Magpatayan kayo. Eto oh. May kinuha akong bakal sa gilid at binigay sa kanya. Aba, nakakagigil ni. Eto oh, ipukpok mo sa ulo ng tatay mo, sir. Tapos gusto mo kunin ko pa yung kutsilyo. Isaksak mo sa tiyan niya tapos gawin mo yun sa harap ng nanay mo. Baka kasi atakihin sa puso't mamatay. Di ba nga wala na kayong ibang binigay sa kanya kung hindi konsumisyon sa pag-aaway niyo ng tatay mo? Suggest ko. Aba, wag na natin pilitin ng ayaw. Kung ayaw niya makipagbate, di wag. Nakakapagod kaya yung mag-a-advise ka tapos hindi naman papakinggan. Yung parang nag-a-advise ka sa kaibigan mong ilang beses na sinaktan ng ex. Tapos ilang minuto kaka-advise mo bigla na lang sasabihin na, nagbalikan na kami bestie. Ang sarap sampigain. Nakakaurat. Mukhang nagulat siya sa ginawa't sinabi ko pero para yatang umepekto yon dahil tumayo siya tinarap ako. Hindi na rin siya umiiyak. I am sorry. I guess I was just a little angry at anybody. I'm sorry for my words. Saad niya ng mahinahon. Humiti ako sa kanya at nagsimulang magsalita. Sir, kung ano man yung away niyo ng ama mo, magbati na kayo sir. Kung hindi mo kaya at least be civil sa kanya. Huwag mong pakita sa mama mo na kayo yung nag-aaway. Kasi alam ko sir, masakit makita ng isang ina na nag-aaway ang kanyang mga mahal sa buhay. Saad ko. Tama naman kasi yun. Hindi magiging masayang isang ina kung nag-aaway ang kanyang mga minamahal sa buhay. Para itong torture. I hate him but not to the extent that I loathe him. It's just, sinira niyang buhay ko. He seriously said. May pinaguhugutan si Sir O? Magsasalita na sana ako na may idinagdag siya kaagad. But I guess you're right. I'm such a jerk for pushing my parents away for the fact that they made wade and tries to reach me. But I just keep on pushing them away. Mahina niyang bulong pero rinig ko naman. Maayos naman pala tong kausap si Sir eh. True ka dyan, Sir. Hinayaan ko lang siyang mag-self-reflect sa mga sinasabi niya at sa mga nagawa niya. Don't worry, makikipagbati na ako kay Daddy. And thank you sa mga sinabi mo sa akin. You light up my mind.
Ginawa mong okay ang lahat. All this time sinasarili ko lang ang problema ko. Akala ko kasi walang kaya makinig sa akin. Akala ko kasi sarili ko lang ang kakapitan ko. Madamdamin niyang saad sa akin. Tumango at nagsalita. Ako lang to, sir. Be? Kasi naman sinabi niyang hilat at mga wild man daw. Kikilag kaya. What happened to you? You look like a... Napaayos ako na tinayos ng sarili ko para kasi akong baliw na nakahawak sa buko sa gilid at ilang ulitong binabalik sa ayos na para bang gulong-gulo to. Wala, sir. So ano makikipagbati ka na po ba sa tatay mo? Final na? Sure na? 100%? Baka magbago pang isip mo ha? Paninigurado ko sa kanya habang nakataas ang kilay. Aba, hindi pwedeng hindi siya makipagbati sa tatay niya kahit napakabad nun sa akin. Yes, just give me time to think kung paano. Ngumiti ako sa kanya and excuse myself. May gagawin pa ako. Habang pababa na ako paalis ay bigla akong tinawag ni Sir. Danica, lumingon ako. Naghihintay ko anong sasabihin niya. Thank you, saad niya sabay ngiti. Para naman ako natunaw dahil sa ginawa niya. Kinikilig ako na ewan. Diyos ko, normal pa ba to? Parang hindi na yata ano? You're welcome, handsome, saad ko habang nakangiti. Saka ko lang na-realize ko anong sinabi ko kaya hinawakan kong bibig ko at inulit ko anong sinabi ko. I mean, you're welcome po, sir. Grabing bibig to, pasmado. Sige sir, alis na po ako. Baka kako anong masasabi na naman ng bibig ko. Bye! Tumakbo ako pababa sa hagdan. Dala na rin ang kaba ng nasa panghuling baitang na sana ako. Nang namali ako sa pagtapa kaya ang resulta, ang lakas na pagkakadapa ako. Una talaga yung mukha ko. Napasinghap sa sir. Akala ko tutulungan niya ako pero tumawa siya ng pagkalakas-lakas. You're so clumsy. Una yung mukha. Saad niya habang tumatawa. Excuse me? Hindi ho ako nadapa. Nagpa-practice lang ho akong lumipad at ang mukha ang unang gamitin sa paglanding. Tche! Nahihiya akong sabi sa kanya, sabay takbo pa ika-ika. Anong kagaguhan na naman ang ginawa mo, Danica?